Yung isa nating baka pasaway na naman. Yung anak ni Bitang, si Bitas Junior. Kasi dumidi naman siya sa isa nating baka na malapit ang mga anak. Ang nangyari po, pag pumunta siya dito, tamad na siyang umuwi doon. Pag mauhaw siya o magutom, doon siya pumunta sa isa nating baka. Pero wala pa namang gatas yan. Ang ginawa namin, pinabalik namin siya doon para doon lumidi sa kanyang nanay. Mga pasaway talaga yung mga lahi ni Bitas. Yung isa, siya yung leader papunta doon sa pinagharbisan natin ng napier. Paborito lang kainin yung mga kakasibol pa lang. Buti ngayon mukhang tinamad siya na umakyat doon. Medyo paahon po at hindi na po sila pumunta doon. Dito lang muna sila nagtambay sama sa ating Red Brahman. Paggawa natin ito ng busal mga kaprobinsya, pwede ito lagyan ng busal para masanay ba. Sama. Nakakaalala yung mga alaga natin. Sabi ko natin magkasama dito, napakaganda daw tingnan pag naging pula pa yung isa nating baka na si Bitas Putik. Kasi tatlo po yung pula. Kung pula din siya, apat sana sila. Napakaganda lang tingnan. Isog ha. Ano? Napakagwapong sakyan ng Lemer mga kaprobinsya. Si Pogi dati pag nagkahiga, pag sakyan natin tumayo agad, pati si Bitas tumayo din. Siya nagpasakyan lang oh. Hindi na tayo magkumpiyansa, baka bigla lang tumayo. Sanayin natin si Lemer mga kaprobinsya para hindi siya mailap sa atin. Sanayin natin siya nasakyan kahit nakahiga lang. Mersa, sana po mabuntis po si Batang no pinakasahan natin ni Lemer. Sana lang. Pagkaganda siguro ng resulta mga kaprobinsya. Pero hindi pa tayo sure kung nabuntis ba yun. Kasi nung pinakasahan namin, parang hindi po 100% na naglandi si Batang. Sinubukan na namin. Sana maparami natin yung lahi ni Lemer dito sa ating area. Nag-ingay si Dayan. Wala pala siyang kumpay.
Nagsasarap kumain oh, sa kinuha natin. Hindi po yan na-pier mga kaprobinsya. May hindi po na-pier dyan. Yung tinanim namin sa gilid ng sapa. Ito po alam po anong klaseng damo to. Hiningi lang natin ito sa ating kumpare. At tinanim natin dyan. Paborito po ni Dayan. Kaya pala sa ingay na ingay. Kasi wala siyang kumpay. Kinain niya yung mga baging oh. Wala na sayang oh. Pati baging na nakatapot sa kuan. Napier kinain niya. Huwag mong putulin oh. Pinutol lang. Hindi na kinain yung dulo. Putulin nila tapos pag mahulog hindi na kainin. Hindi marunong magtipid. Kala nila siguro madali lang magkuha ng kumpay. Malaking kambing po si Dayan mga kaprobinsya. Bumalik na dito si Bitas Puti oh. Tapos kasama na niya si Bitas Junior. Nakadili na siguro sila. Pero kailangan po lang bantayan. Lalo na yung si Bitas Junior. Kasi dumidi po siya sa ating baka na malapit ang mga anak. Yung iba naming kambing na mga bansot pinalabas namin sa bakod at pinastol para makakain sila ng mga damo. Diyan po. Pag ano sila sa loob, mabuli sila sa mga malalaki. Yung kulay itim mga kaprobinsya. Dati po may gusto sana bumili sa kanya nung napakapayat niya. Pero sa tingin ko po, siya yung gusto nung bilhin dati. Kasi bilhin lang sana nila sa napakamurang presyo. Pero hindi po tayo pumayag. Kasi alam po natin na may potential na lumaki yung kambing na yan pag malagaan ang gusto. Hindi pa kami nakapag-araro dito mga kaprobinsya oh. Balak kami na si Jean lang yung gamitin. Pero kailangan pa gamitin si Jean sa pagtrabaho o sa pag-araro. Mga ilang oras lang. Kasi napaiay po natin siya. Pero sabi po ni Brod okay lang daw yan. Basta mga ilang oras lang patrabahoin. May isa naman tayong kalabaw na pinalagaan sa iba. Nung nakasahan ni Palo, ginamit lang palagi sa pag-araro. Okay lang naman. Na buntis pa rin kahit palagi nagtrabaho. Hindi lang i-overwork. Kahit mga isang oras lang, dalawa. Tapos hindi natin siya patrabuhin basta mainit yung panahon tuwing umaga lang para maararo natin dito. Yung avocado natin oh, may mga bulaklak na naman. Dati po napakaraming bulaklak sa ating avocado, pero nahulog lang yung iba. Ako saan kanding dong? Gwapo to ipagawas dire para makakaog maayo. Ito na diha. Ito na diha. Asa napit gutang? Kasi nahulog ito. May isa din tayong kambing na napakabansot. Pinorgan namin yan. Tinuro ka ng vitamins. Ano mo diya po eh? Oh nara? Tingog naman. Tara. Hulog yung tubig dong. Disgrasya. Damage. Layo kayag nahulugan mga kaprobinsya. Tawa ko no, warga lubog mo laman na. Gani ka tingog. Bale? Ha? Lalom lagi kayo. Pindog ra.
Tumayo lang. Muntik nang madali yung isa nating kambing. Ari dapat ibutang. Ay, dito na pikas agi kay daghang kay sakpan ari. Nahulog sa bangin. Pinakawalan niya. Kagaho ka sa kadaghanang daat ba diha. Sina sa dagway? Ha? Pag sarina. Okay ra? Oh, di na kaduntan gid mga sapdos-sapdos. Kubol lagi na lawasa dayon. Dia butang dia. Ya, kumusta tong asawa nimo na bros na? Ka, pila ka bulan? Tulo. Gilupig mo na tong bigalon anang kalkiha? Atong bigal wa man bros nya. Ay bigal kas arman. Ka, tawo di ay. Ka, kada gabi gyud. Siaw. Kaon diha, sabay. Ang kandingan ni. Balik namin to sa kulungan ng aso mga kaprobinsya. Kada, dad dito tagay galay kusog kano mo galay ba? Yung turukan usog vitamins dong para mo biskay sa ba. Ayos big kuan. Akala bilamil lang. Usbig ayon. Dungan. Dungan ah. Ug matigok awa kita na mo. Buntis na daw yung partner niya mga kaprobinsya. 3 buwan. So Pebrero by July mga anak na. Tatay na yung isa natin kasama. Napakadali lang ng panahon. Bata pa siyang naandito sa atin. Ngayon malapit naman siya maging tatay. Yung kalabaw natin na si Paloma mga kaprobinsya oh. Busog. Kahit kumpay lang yung ibigay sa kanya. Subukan natin ngayon kung humiga pa siya. Himas-himasin natin. Uy! Higa oh. Ganyan po kabait yung ating alaga na kalabaw na si Paloma. Pag himas-himasin natin mga kaprobinsya, humiga siya. Pero natamaan tayo sa kanyang sungay. Paghiga niya. Bihira lang yung kalabaw na ganyan. Na humiga paglapitan natin or himas-himasin natin. At napaiay na po natin siya. Sana po dito siya mga kaprobinsya. Muntik na natin ito ibinta. Sinubukan lang natin kung hindi pa siya nagbago. Basta busog siya, pag himas-himasin natin humiga para nagpa-relax lang ba. Wala kasi kumain ng kumpay. Pag bigyan ko siya ng kumpay, walang natira na mga dahon. Ubusin niya yan. Relax sa ating kalabaw. Ito na po, buntis. Para hindi natin sabay binta. 4 yung kalabaw natin dito na dito nilagay sa buluban. Si Paloma, si Tisoy, si Palo, si Rambo. At saka yung kalabaw natin lahat nasa 7. 4 yung andito, si Bugoy pang 5, si Paula pang 6, si Jean pang 7. Kasi wala na po dito yung anak ni Jean, si Batitay. Yung kalabaw natin na si Palo, parang namayat siya ng kunti mga kaprobinsya. Kasi wala na po tayong kupramil na naibigay sa kanya. Pati si Rambo, ganun rin yung nakikita natin sa kanya. Umayat ng kunti. Pero pag dumating yung time na magkaroon naman ulit dun sa tindahan, may available naman, pakainin naman natin sila ng kupramil. Si Palo po yung katulong namin dito at si Rambo sa paghakot ng kumpay at saka paghakot ng feeds galing doon sa ating sasakyan. Pero pag nagkila siya ng karusa tapos may kasama siyang babae na kalabaw, magbago yung ugali niya. Kasi
kasi gusto niyang kumasta. Noong una pumunta tayo sa stockyard para maghanap sana ng magandang klaseng kalabaw na bupalo, yung maliit pala, pero hindi po tayo nakakita. Hihintay lang natin na mapacheck yung ating mga kalabaw na napaiay para kung sakaling positive, yun lang po ang hintay natin at hindi na tayo makabili pa. At pag magkaroon tayo dito ng bupalo na mga galing sa iay o resulta sa iay, itrain po natin sa paghila ng karosa para pag tuluyan ng maging matapang yung ating kalabaw na si palo, may kapalit na siya. Yung mga pabo natin mga kaprobinsya, dalawa naman yung nabawas sa kanila kasi sa mga nakarang araw pumunta po dito yung ating kapatid na si James Villacorta or Boards Villa. Dito siya nagtanbay, nagpa-relax lang ba, at dalawa po yung nabawas sa kanila. Naglitson kami ng pabo at saka nag-adobo. Hindi lang muna kami nagkatay ng kambing. Yung mga bingala namin dito sa ngayon, wala kaming kalam-alam kung saan naman sila nag-itlog. Yan o, sa mga nakaraan po nakita po ng ating mga kasama yung mga itlog nila, pero nahuli na kami nung nakita nila bulok na, kasi dito sa amin palagi umuulan, tapos pag palagi may ulan mga kaprobinsya, yung itlog nila nabasa at parang hindi naman nila nilimliman. Yan, wala kaming ideya ngayon kung saan sila nag-itlog. Napakadali lang sanang dumami yung bingala mga kaprobinsya. Ang problema lang, hindi sila nag-itlog doon sa mga paitlogan ng manok. Doon sila nag-itlog sa mga damuhan, tapos matagal hanapin, at saka pag maglimlim sila parang hindi sila marunong mag-alaga ng sisiw kasi iwanan lang nila. Yan po ang ating napansin. So kailangan po pag may itlog sila, kailangan nating hanapin para kunin at saka palimliman ng pato o pabo. Yun po ang ginawa natin kung bakit sila natin napadami. Marami tayong inahin dito na naglimlim. Kulang yung paitlogan natin. Sa sunod magpagawa tayo ulit ng kuan, mga paitlogan para idagdag dyan. Tapos yung mga sira palitan. Mukhang may sisiw na. Ay, ni kutok-kutok ari. Yan, sisiw. Hindi pa napisa lahat. Hintayin natin na mapisa lahat yan. Sa mga nakarang araw po, sinugo naman kami dito ng bayawak. Napakarami pong bayawak dito sa amin. At umakyat dyan sa kahoy. Buti lang, tumalon siya. Maganda sana pag marunong pa manghuli ng bayawak yung mga aso natin dito. Pero hindi po sila na-train. Wala silang kaalaman naman sa ganyan. So wala pong nagawa yung mga aso natin tungkol sa mga bayawak. Sa mga nakaraan mga kaprobinsya, yung mga ibon namin dito, muntik nang makatakas lahat yung ating parakits kasi naiwanan lang bukas yung bituan. Buti lang napansin natin agad at dalawa lang yung nakalabas, tapos kusa lang bumalik, pero hindi siya dito nakapasok sa may parakits. Dito siya sa kabila nakapasok dito kasi may butas sa ilalim. Pumasok siya dito kasi wala siya makain sa labas at sanay po sila na bigyan ng mga bird seeds. Kaya noong una pabalik-balik sa dito para makikain or kumain sa mga nahulog dyan. Tapos bigla siyang nawala. Napansin namin na andito pala siya sa kabila. Dito siya nakapasok. At dito naman pwedeng madaanan to ng mga ibon na mga maliliit. Patakpan natin to. Napakadali lang nabulok sa mga kahoy dito mga kaprobinsya sa ating kulungan. Kaya noong una balak na natin na magpagawa ng malaking kulungan. Yung bakal ang gamitin natin kung makaipon tayo. Medyo malaki din yung gasto pag magpagawa tayo ng bagong kulungan.
o bagong hawla sa ating mga ibon. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin, oh. Gulay. May paksiw na litsong pabo. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Ito lang ako kuha. Bilang na bro. Manis. Umuwi na po si Board Villa. Nakalato rin nula dire. Ha? Ano yung gawa ano? Pero katrabaho rin po sige. Ga-online job rin po siya. Para niyo ba nga. Ito lang niya dito. Oy, pa-deliver ah. Si Awan ka. Wala ko kagom. Gaya mo kasulog di isa. May story ko. Kaya sa lang din ako. Kung po ka lang minom kay sa gunso na wala na angay. Pero ngayon ako na story ra. Wala sa at na. Yung lagi ulo istorya na to bino dai. Ang at na siya. Buras ka gitu sa amin nito. Ah, Mayot na. nanya. Tugon na yung mga pinugas kayak gini. Doon kaya puputulog dahil na ay, hindi na kalita yun. Unay na good mo. Hindi na ko na pare ito masih sa mugpa. Tingnan sila na tulog. Busa? Buksa. Hindi na mo kaya nga magpukaw kay iabutin yung tambay niya dire. Mao naman siya. Ano sa mga maliman nito. Mga pila na ako na. Tulo pa. Tapos sa Laura, budget yun. Mga bodo ako ba? Tulo na po. Sumatok. Tulo. Dua. Lukoy. Dua pe. Mga bro. Tako ka. Kaya ko ano mo. Kaya harap ng lubi eh. Kalong neck. Kusa ka pera mo wala koro. Ay, di ko dali na do. Kalau terus ke motor ora. Di ko dali. Di ko dali. Kasi no. Di ko dali. Pero kaysa ako kinayo ano agar tagyo. Apil mas window na. Galing. Dugit siya. Kok skagi pa. Sa kaya ko duha ko skagi. Agi ko pura ko lang mo duha skagi nga wala hagay kurinta. Di ko na sila magtuloy balay. Galing. Kabalay mo. Nya, gid na may duhay balay ya. 30-40 paghapon kay. Nagkukusahin ng pang. Pero wala ko itangke. Dito mo, sugal yun, nanak na yun. So, tapos dito, dali kayo dagan tuyo ako na siya nga do.
Magani kay na buwas sa itong baboy. Kung pinangandoy ko ito niyo, itigil siya. Dari, ilar ko ginagdaog. Tawag na siya mo doon. Una, katawa sa hiling ng mga Nakimatay mga naman dugay. balay-balay. Kaya tulong madali magtangking may tangtanga. Katawa. May para ito na ako tulong tangkil yung doon ako doon mo doon. Habi ko sa. Ako kung ako kung Bago na ako sa pasangan din. Kaya naglaban ako. Gamay ako laban mo. Tungkol mo siya ang kalangan. Ito mo siya abroad. Nanapit ka pas abroad. Oh. Nadlaw rin ako. Nagdaw. Pila halin niyo kaning gapon ko eh. Balangan mo. 4 pati. Pila to ko bo. Uno, ang gagmay. Wala? 4 pati. Iba dito. Wala na wala. Ano dito dito mo kasi. Kita mo huli pa kayo nag. Ano na nga bang kon? Lingin mo mga lawa. Gagmay ang kuno. Gagmay ang kuno. Gagmay yun. Lingin ko na kala. Okay, wala kayo kamot sa kalibo. Ano mo ba? Tiba-tiba yun. Tiba-tiba mo muna sila. Kaya atong baboy, ilang hangin og size. Natingir sila kay master na size. Bak, mulo sa bak. Kumala na bak. Mutong nangala sila kay katong kang angle tiba-tiba kung sila ato. Ito na baboy. So, sa rula ha? Oh, Kurinta niya, 7 ka buok. Ito. 7 kurinta ka buok. Pila ram ng buok na ibinuok nimo. Pag wala ka tag city. Wala ka tag size. ito. 6 times 7. 52 man. 5 ka pindra. Back 10. Na. Kaya sipin na kilo ako. Muna memory ito hayupan isog din na sila. Hindi ko may awa si Pang naman balik. Masabi tayo. Natotar. Dili uling kabayan. Kaya pwede din. Dahil naman. Okay. Pamane. Taon ako dula mo kay Dia. Di sa ko kuan ba? Baligaan ang hayupan. Pero nakabante na kay Dia nang ko estimate magpila ka kilo ang baka. Sinipila kilo baka may mga na 5 sa puni ka kilo dai. Para sa 5 sa puni ka kilo. Amo ta mo na na sila nga dili mga pildi kay sige ipatimbang nga ngayon kani makuha lang niya. Sige, bol dia. Kada ato nga dito kaya kaya ibanan dito. Limbang nila di kada kuha na nila idea na.